Be sure to take your antibiotics to prevent the infection. Pahamak talaga yung Jenang yan eh. Napakawalang modo. Huwag siya magpapakita ulit sa akin kung hindi ako mismo ngungudgund ng mukha niya sa griller. O, nakita mo na ka ba? I was right all along. Wala talagang magandang gagawin yung Jenang yan. Kung naniwala ka lang sa amin ng dalawa ng apo mo, di sana hindi nangyari to. Kaso, mas kinampihan niyo pa siya ng kinampihan. Kaya lumalaki yung ulo ng Jenang yun dahil alam niya napapaikot niya kayo eh. Violeta, nangyari na nangyari. Magkakatsang ka man dyan na parang tiyonggong gutom, hindi nagagaling ang sugat ni Ivy. I'm concerned for her as much as you are. Kaya huwag na tayong magsisihan. Ikaw naman kasi. Kala mo sa plano natin yan ah. Mali ko bang lalaban yung malditang yun. Pero ma, kung isipin nyo, parang na rin blessing in disguise ang nangyari. And sa bagay, evidence enough na rin yan para magalit sa Changi sa Jenang mo. Kuya Benjo, nasabi mo na ba kay Ate Jenna na lalaban ka sa boxing? Hindi. Hindi mo pa sinabi? Kasi, bebeng, hindi ko alam kung paano kami magkakausap na Ate Jenna mo eh. O kung kakausap pa ulit kami. Eh kung hindi ka mag-uusap, paano mo malalaman kung anong mangyayari sa kanya? Baka hindi ko na kailangan malaman, bebeng. Baka hindi na rin niya kailangan malaman kung ano nangyayari sa buhay ko. Siguro hanggang dito na lang kami ni Jenna. Nagpiti mo na yan. Jo! Jo! Aba, kanina ko pa kayo hinahanap ah. Saan ba ang lakad nyo? Magti-training si Kuya sa resort, kasama ang coach niya. Lalaban na kasi siya eh. Talaga, Benjo? Baka pwede naman ako sumabit nyo sa lakad nyo. Wag na. Baka kung ano pa ikwento mo kay Darlene. Aba, kasalanan ko bang nakikichismis yung babae nyo sa buhay mo? Ano? Sino ron daw ba mga kalaban mo? Hindi ko pa alam, Brad eh. Pero isa lang sigurado. Wala nang atrasan to. Yan, gusto ko sa'yo, Benjo. Gusto ba yung gamit mo, Beng? Ano yan? Favorite talaga ni Sir Changi at saka ni Joshua si Jenna. Ay, kasi ibabalik ba nila yung bata kung hindi nila nagustuhan yung serbisyo, di ba? Tama. Ay nako, buti pa nga si Jenna. Lapitin ng swerte. Aba, eh kanina pa ba naman magmamana yung batang yun? Eh di sa ninang niyang ubod ng pretty phone. Sa'yo? Ay, yung customer. Hindi ka naman sinuswerte eh. Eh, ba't hanggang ngayon nandito ka pa? Hindi, pero alam mo, nararamdaman ko suswertehin talaga si Jenna. Tapos, pagka nakaahon niya sa hirap yung bata na yan, tsaka yung nanay niya, hindi nila ako makakalimutan na mag-mother. Ikaw na naman. Sasama talaga nila ako. Oy, dun. oy, Ada. Mainam ka eh. Ada, alam mo, huwag masyadong mataas yung pangarap mo. Huwag kang masyadong umasa, ha? Kasi yung sinasabi mong Jenna, hanggang dyan lang siya talaga kung hindi serbidora, janitress. Tsaka yung mag-iinang yan, hindi na yan makakaahon dahil lubog na yan sa ganitong klaseng buhay. Alam mo, madam, lagi na lang ikaw nakakontra sa akin eh, sa amin. O ganito na lang, gusto mo, madam, magpustahan tayo. Pag uwi ng batang yan ngayon, may dalang magandang balita yan. Sige. Gana, tama. Eto ha, baka mamaya pag uwi niyan, sabihin sa atin, siya na ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Bongga yun. Sige. Pustahan tayo, madam. natin. Jenna! Jenna, anak, sus Mariosep, ang nangyari sa'yo? Ang nangyari sa'yo, anak ko?
Yan ba yung sinasabi mong aahon sa hirap? Ay, naku! Patuloy kang nakikiba.